Welcome to Donmar TV News Channel. Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Suga nagkaroon ng pag-uusap sa telepono. Sitwasyon sa Asia-Pacific region. Napag-usapan ng dalawang lider. Inihayag po ng Malacanang na nagkaroon ng 20 minutes na pag-uusap po sa telephone sina Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Yoshihide Suga. Ayon sa Malacanang, nabanggit ho ng Prime Minister ang kanyang pagka-alarma sa nangyayaring development sa East at South China Sea. Dagdag ng Malacanang, pinuri ni Suga ang pag-invoke ng Pangulo sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas dyan po sa United Nations General Assembly. Dagdag ng Malacanang, nagkasundo po ang parehong lider na magtutulungan ang dalawang bansa para tiyakin ang seguridad at stability sa rehiyon. Mababatid na meron ding overlapping claims ang Japan at ang China sa East China Sea, kabilang na ang Senkaku Islands. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng Prime Minister matapos makansela ang state visit nito sa Pilipinas dahil naman sa COVID-19 crisis sa Japan. Alam niyo ba na itong West Philippine Sea, nakakayamot na rin itong pag-usapan dahil itong mga pasaway paulit-ulit lang naman. Kanina in-interview tayo nila George Mandiola. Sabi ni Presidente, hindi niya na raw papatulan yung mga kritiko ng West Philippine Sea. Ibig ba sabihin, Secretary Rizal, itong palasyo ay hindi na magsasawalang kibo na lang at hindi na papansinin yung mga yakitiyak. Sabi ko, hindi. Ang ibig sabihin yun, di nyo baka ako napapansin? Itong mga senador na oposisyonista, pati na yung mga dating kaalyado na sumasama sa kanila, nakakala nila babagsak si Presidente. Wala silang kamalay-malay. Nako, wala kayong kamalay-malay, hindi kayo lumalabas ng inyong bahay. Ang inyong lingkod, araw-araw lumalabas, umiikot sa buong Pilipinas. Masyasyak kayo pagdating ng halalan. Alangang pupulutin kayo sa kangkungan ng kasaysayan. Ang sinasabi natin, yung issue sa West Philippine Sea, binigay na ng mga kalaban. At si Presidente naman sinagot na. Paulit-ulit na nasagot. Ito namang mga oposisyonista, paulit-ulit naman na inuulit yung kanilang mga pakontra. Ganon din si Presidente. Di ba sabi ko na po natin, ano bang pagdidebat yan Yun na lang ang palaging yung ang ginagawa. Madalit sabi, wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya kung uulitin na naman nila yung mga pasaring nila, yung mga akusasyon nila, wag na nating pansinin kasi kayo siguro nagsasawa na rin, hindi po ba? Wag na lang pansinin. Masyado naman klaro ang posisyon ni Presidente. Kaya kahapon, in-interview tayo sa Bataan. Lumabas nga sa ngayon, nakita natin sa online news. Tinanong na naman nga sa posisyon. Sabi nga ako pala ni Presidente, huwag naman yung pag-usapan yung West Philippine Sea, kaya isa na lang magsasalita sa West Philippine Sea. Secretary Harry, spokesman. Pero, sabi niya, Sal, ako yun. As Chief Presidential Legal Counsel, mag-issue ka ng statement sapagkat yan ay legal. Ikaw, kayong dalawa. Oo po, ako naman opo. Kaya mamaya lalabas na natin yung ating payag. So, ang sabi ko po dun sa interview sa Bataan, ilang TV station sila ko. Sabi niya, ano ba talaga ang posisyon ng Presidente? Posisyon ng Presidente, lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Maliban sa sovereignty, hindi po pwedeng ikompromiso yan. Ipaglalaban niya yan. Kaya yung sinabi niya, punta ko jet ski kahit na imposible. Yun ang ibig niya sabihin. Kahit na imposible gagawin ko upang may pagtanggol ko ang teritoryo ng ating bansa at ng ating kasarilan. Yun ang punto ng jet ski. Kaya, ang foreign policy ng Presidente? Itong patakaran pang labas. Sabi ko po. Sabi ni Presidente, my foreign policy is we are friends to all and enemies to none. Ayun, maliwanag yun. Kaibigan ako
ng lahat ng bansa. At wala akong kaway. But, may but naman Anong but? When these friends of ours assault our sovereignty, then this country and I will be their enemy. Yun, maliwanag po yun. Kaibigan ko kayong lahat, pero pag kayo, isa, dalawa sa inyo, kahit na kayong lahat pa, pinagkaisaan nyo, nasisirain nyo ang aming sovereignty, ay magkakamatayin tayo rito. Pagtatanggol ko yan, lalaban tayo dyan. Yan ang patakaran, panglabas. Yun ay maliwanag na maliwanag. Lahat ng mga salita niya. Ito lang naman talagang mga kalaban niya. Sasabihin, ba't diba sinasabi ni Secretary Lorenzana at Secretary Luxing, diba sa Presidente, kayo lang ang nag-iiba, pare-pareho lang ang sinasabi nila. Naghahanap lang kayo, nanggugulo nga kayo Nililin lang nyo ang taong bayan. Kaya nga itong programa natin, hindi ba? Ito na ang nagiging bihikulo upang magbigay ng kaliwanagan doon sa mga peking balita na pinapakalat ng mga kalaban ni Presidente Duterte. At ito rin po nagbibigay ng kaliwanagan laban naman sa mga disinformasyon na ibinibigay naman itong mga tropa ni ex-Justice Carpio, ex-Secretary Del Rosario, at yung kanyang mga kasakasama mga nasa oposisyon na sinasamahan naman ng mga kolumnistang pusakal na kontra administrasyon. Gaya na yung si John Nering yan, sino pa, yung si Pascual na yan, sino pa, yung ang pangalan kahalang tulad ng Durian, sino pa, marami. Sus Maria Jose, wala ho, naku, maniwala kayo. Kaya, maliwanag ho yan. Yung West Philippine Sea, sabi ni Presidente, amin yan. Amin yan sa ilalim ng batas internasyonal. Wala na kayong magagawa dyan. Kaya, ipaglalaban natin yan. Hanggang kamatayan. Yun. Yun. Naku, kayo talaga. Dapat kilala nyo na. Pinapatungkulan ko po yung mga kritiko sa mga kalaban, hindi yung sambay ng Pilipino. Kasi kayo pong sambay ng Pilipino nakikinig sa akin yun. Kayo, kilala nyo na si Presidente. Wala itong sinabi na hindi niya gagawin. At pag hindi niya magagawa at kulang, sinasabi niya rin. Di ba? Pero, tinutuloy niya pa rin. Hanggang matapos ang araw ng kanyang panguluhan. Di ba? O kaya yung mga itong tinanong nga ako pala tayo kanina sa interview. Secretary Panelo, yun si Secretary Brady. Kasi lumabas yun sa usapan Hindi ba parang yun magandang testigo. Hindi ba patatawag ng administrasyon yun? Sus Maria Jose, ikaw naman ka ako. Iyon, kung may gusto nyong ipatawag yun, kung may congressional investigation, di patawag nila. Mga nandyan sa kongreso ang maraming reklamo, di patawag ninyo at tingnan nyo kung anong sasabihin niya. Laban naman sa sinasabi nung rebelding naging senador na ayaw ko ng ngalanan dito dahil yun lang naman ang gusto niya, marinig ang pangalan niya rito sa programa natin. Iba ang sinasabi niya. Sinisiraan niya ngayon si Johnny Ponce Enrile, hindi raw totoo mong pinagsasabi. Si Johnny Ponce Enrile naman, batay sa kanyang personal na karanasan nung siya'y humarap kay dating Presidente Aquino at batay doon sa memwa o sulat na ginuguhit naman is Ambassador Brady kung anong nangyari doon sa yung ugnayan ng itong rebelding sundalo na naging useless na senador. Yun. Tapos sabi ko, alam nyo, yan naman si Ambassador Brady, I'm sure, nakikinig yan. So, on her own, siya mismo mag-voluntary siya magsalita. Moreover, kayo naman ako, alam nyo, ako natatandaan ko yan Nagsalita na yan dati. Kung baga, kakalkalin nyo na lang kung ano yung mga sinabi niya. Meron na mga statement yan si Ambassador Brady. At pinatutunayan niya yung sinabi ni Juan Ponce Enrile. Hindi po ba? Yun lang ang gagawin natin.
Ang problema kasi nga, kaya tama sinasabi ni, ignore them, Mr. President. Huwag mo na intindihin niya mga yan. O hindi ba yun din ang sinasabi natin? Yun sa isang televised address. Ang mahirap dyan, di ba sabi ko, hindi lamang accountable, sabi ni Johnny Ponce Enrile. You're accountable to the people. Hindi doon sa mga kritikong yun. Hindi po ba? Kaya, hayaan mo na sila. Sabi ko naman, hindi lang tama yung dahilan ni Johnny Ponce Enrile. Dinagdagan ko, sabi ko, kaya kayo hindi na dapat magsalita, Ginoong Pangulo, kasi bawat salita nyo, binabaluktot nila. Kagaya nga nung isang kapirasong papel. Alam nyo, hanggang ngayon, paulit-ulit ha. Pati yung media yan, hindi ko maintindihan. Yung mga irresponsibleng media rin naman, yung iba. Ay, ganun pa rin ang sinasabi. Sabi rin ni Presidente, yan ay kapirasong papel lamang, hindi niya minibigyan pagkakalaga. Ilang ulit ko na hong pinaliwanag yan. Sus Maria Josep naman. Yung kapirasong papel na walang halaga, yun ang pananaw at pagtanggap ng China. Yun ang ibig sabihin, kayo talaga. Yun ang sinasabi ni Presidente. Nanalo nga tayo, pero yung mga kalaban natin, ang tingin dito sa arbitral ruling, isang kapirasong papel. Parang marriage contract. May marriage contract nga kayo, pero kung hindi naman pinapatupad, di isang kapirasong papel din lang yan. Yun ang sinasabi ni Presidente. Lahat ng kasunduan sa pagitan ng lahat ng bansa, o pati na yung pinanalo nyo sa anumang hukuman, kung hindi yan ipatutupad noong mga kasama dun sa nagkakasundo, walang mangyayari. Bakit? Unang-una, United Nations, ilang beses nang sinabi, walang pribadong army. Ang Amerika naman, ayaw naman ipatupad. Natatandaan po ba ninyo? Ibig ko nga pahanap sa aking staff. Hanapin nyo nga yung aking sagot doon sa, nung kasagsagan ng West Philippine Sea, ako ang tagapagsalita. Anong sabi ko? No force on earth has the capacity to implement this arbitral ruling. Kasi nga, sabi ko, ayaw ng United Nations. Kahit na gusto, wala namang army. Ang Amerikano naman, di mo maintindihan ba tayo? But nakita ko na kung bakit hindi nila mapatupad. Sinabi ko rin yun sa televised weekly cabinet meeting with respect to coronavirus and iba pang subject matter. Sabi ko nga, nung Lunes, sabi ko po, ang dahilan yan, kaya yan nag-broker na hindi mag-away-away kasi ang tingin ko, hindi dahil ang Amerika takot sa China. Takot na magkaroon ng digmaan kasi hahantong sa digmaang nuklear at buburahin ho tayong lahat dito sa planetang lupa. Yung po ang dahilan. Kaya nga sinabi natin na matalino itong presidente ito. Sa halip na isulong ng agresibo yung isyong yon, humanap na lang tayo ng ibang mga issue na pwede natin pagkasunduan. At marami naman hong nangyari na pinagkakasunduan. Kaya malusog ang relasyon natin. Pero, yung issue ng arbitral ruling nandyan lang yan. Wala na, hindi ba sabi ko sa inyo noon? No force on earth can implement, but neither can anyone or any country destroy, diminish the value of that arbitral ruling. Wala ring habang totoo na hindi ito mapapatupad. Wala ring bansa, walang tao, walang pwersa dito sa mundo na mababago mo na yung atin ay atin. Ang kanila ay kanila. Oo, yun. Ganun lang ka, simple yun. Ay, nako, kapoy na ako. Teka muna, nangako tayo, alam nyo, nung, kailan ba yun? Kailan ba tayo nagpunta sa Holy Spirit? Sabado. Nagpunta ho tayo doon. At tayo'y nagipag-ugnayan kay Mayor Joy Belmonte at sa barangay chairman na si Chito Belicina. Alam po ninyo yung Holy Spirit, ito ang pinakamalaking barangay. Diyos ko, nawala nga ho kami pagpunta namin doon. Kasi nabalitaan nga ho namin, may mga nakatira sa ilalim ng tulay. At sa estero. O ganun, the poorest of the poor nandyan sa Holy Spirit. So gaya po ng mga ginagawa na ng mga kaibigan natin. Alam niyo itong counterpoint, marami ng regular na kaibigan natin.
At sila po ay nagkiusap sa atin na kung maaari, magbibigay sila ng mga ayudang regular. At tayo na lang ang sumama at pumunta doon sa mga lugar na kailangan. Kaya yan biktima ng kalamidad, ng sunog. Matagal na itong ginagawa. Nababanggit na lang natin ngayon kasi para marami kasing reklamo na wala raw ginagawa. Parang sila lang ang may ginagawa. Ayun, gaya ng kaibigan natin si BP Len Hindi raw nagbibigay ng kooperasyon ng gobyerno. Pag meron daw siyang pakulo o programa, tatawag sa local government. Pag nalaman na siya, ayaw. Nako naman, kaibigan Lenny, kapatid, kaibigan, mahal na kaibigan. Alam mo, kasi nga, ganito yon. Yung ginagawa mo bilang personal na pagtulong mo, iba yon doon sa programa ng gobyerno. Kasi ang gobyerno may mga programa ng pagtulong. Hindi ka na kailangan makipag-ugnayan dahil pwede mo namang gawin yan on your own. Kasi yung gobyerno, meron na silang programa. So bakit kailangan pa? Okay na ngayon, di ba? Napupuri na kita doon. Kailangan lang, kung magkikipag-ugnayan ka, pagdating na, halimbawa, magpo-community pantry ka, di ba? Dahil maraming tao. Yun, kailangan magkikipag-ugnayan para matulungan ka. Pero hindi ko alam kung anong klaseng ugnayan ang gusto mo. Hindi naman kailangan anyway, balikan natin ang Holy Spirit. Tinawagan po natin si Chairman Chito. Ito, matagal na nating kaibigan to Ay gusto niya doon kami mismo sa ilalim ng tulay. O kaya sa mga estero. At makukontrol naman daw niya. Pero sa wag. Mas maganda na sa isang gym tayo, sa isang auditorium, kasi ako sa Dasmariñas, sa Muntinlupa, nung may kipag-ugnayan tayo sa mga mayor doon, yung mga barangay kapitan, ginawa nila talaga namang matuwid na mga upuan, mga rows, ang galing. Madalit sabi, napakaganda. Ito yung mga, habang nagsasalita tayo, papadaanin po natin yung mga picture dahil marami-rami ito Sige, ilabas mo na habang tayo'y nagkikwento. So madalit sabi, tayo ay nagpunta ron at ito, syempre acknowledge natin yung mga nagpadala ng ayuda. Sino ba yun? Si William Gatchalian at ang kanyang kabiyak. Si Andrew Tan at ang kanyang kabiyak. Sino pa? Si Mr. and Mrs. Orly Francisco. Si Architect. Ayan po yan. Yung makikita nyo, matangkad na lalaki. Ako, 6'3" yata ito. Yan si Kapitan Chito Belicina. Ayan yung mga nagbigay po. Si Mr. and Mrs. Orly Francisco, si Philip Shen, si Mayor Cesar ng Bayambang, Pangasinan, at sa kanyang kabiyak na sino ito? Si Ninya. Sino pa? Ayan si Kapitan Chris Reyes ng Cavite. Nandun din yung pagbibigay ng ayuda ni Mayor Dino Chua ng Nobeleta. Sino pa? Of course, si Dr. Panelo, palagi naman bibigay yun. Tapos yung pang mag-asawang Chadi at si Romac Makalina. Nagbigay din. Tama ba yung aking apelyido? Baka mali na naman ako. Makalina. Ano pa? Sino pa? Ang dami yung mga anak ni William Gatchalian. Si Sherwin Gatchalian. Si Rex Gatchalian. Si Wesley Gatchalian. Ayun, nakikita niyo yung mga ayudang yon. 200 pamilya. Nalaman ko libo-libo pala. Naku, sabi ko, 200 muna. Babalikan na lang natin yung iba. Ayan, nakikita nyo. Kita nyo tingnan nyo yung social distancing nila. Yan ang maganda. Yan ang sana ang gagawin ng lahat ng nagbibigay ng ayuda. Ayan, sa dami niya, Pero 200 families yan. Bilisan mo yung para, yan, yung mga staff ni Kapitan Chito.